anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. Scripted daw po yung budget hearing, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po. Dahil nakita niyo naman may binabati siya. Inaral din na meron siyang mga kakamping na nagkabugado sa kanya, nagdulan. Si minute. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Tila all-out war na talaga para sa ilang mga miyembro ng Kongreso at ng Office of the Vice President. Dahil pa rin ito sa issue ng budget. Maipapasa pa ba ang hinihinging budget ni VP Sara? Sino-sino ba ang makikinabang sa hinihinging budget ng OVP? Hamon ng mga kongresista. Sagutin ni VP Sara ang mga tanong sa Kongreso at hindi sa media. Pamumulitika nga ba ang nangyayari gaya ng sinasabi ni VP Sara? O baka naman, panahon na para harapin niya ng derechahan ng mga tanong na hindi pa rin niya sinasagot. Ako si Pinky Webb. At ako si Corina Sanchez Rojas. Narito na ang agenda. Iringa ng Kongreso at ni Vice President Duterte sa budget, lumalaki na, OVP, masi zero budget ba? Exclusive, dating Palawan Governor Joel Reyes na matagal nang nagtatago mula sa batas, bedridden na sa ospital, sumuko sa NBI kaugnay ng 2011 Ortega murder. 80 pamilya nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Canlaon. Donald Trump at US Vice President Kamala Harris nagharapan na, nagpalitan ng maanghang na salita sa kanilang unang debate. Pati issue sa mga alagang hayop na damay sa usapan. At a glowing endorsement para kay Kamala Harris mula kay pop superstar Taylor Swift. Sinalag ng mga mambabatas ang mabibigat na paratang ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila. Matapos hindi dumalo sa budget hearing ng Kamara kahapon, inilabas ng pangalawang Pangulo ang third part ng kanyang taped interview kung saan sinagot niya ang umano'y mga atake sa kanya. Narito ang report ni Hannah T. Meron na silang nakahanda na script na binabasa. Nagpahayag ng saloobin si Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na atake sa kanya ng Kamara sa budget briefings. Bahagi daw ito ng plano. Diretsa naman ang salag ni Committee on Appropriations Chairman Zaldico. May mabigat pang akusasyon ang mambabatas. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po. Dahil nakita niyo naman may binabati siya. Inaral din na meron siyang mga kakamping na nagkabugado sa kanya, nagdulan, si minute. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Ang akusasyon at panawagan niko na isoli ni Duterte ang umano'y ninakaw niyang pera ay kasunod ng pagkakabunyag ng umano'y mga katiwalian sa Office of the Vice President. Una, ang Notice of Disallowance sa 72.38 million pesos confidential fund ng OVP noong 2022. Dahil yung unang audit observation na yun, yung pagkakaalam namin na medyo fully disallowed yun. Pero na inayos niya yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang, kalahati na lang yung naayos niya.
Sa hearing kahapon, lumabas naman ang issue ukol sa umano'y kulang na mga dokumento para sa pagpapatupad ng welfare goods program ng OVP noong 2023. Para kay Representative Jerry Luistro, walang proper liquidation ng mga ito na kung susumahin, aabot sa halos 65 million pesos. Nasilip din ng OVP Kalusugan Food Truck Program dahil sa umano'y mga report ukol sa mga pagkaing malapit na mag-expire o may maling storage conditions. Halos kapareho daw ang obserbasyong ito sa feeding program ni VP Duterte nung siya pa ang Education Secretary. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? Dagdag pa rito, ang flagship project ni VP na Magnegosyo Taday ay may budget na 150 million pesos noong 2023. Pero ayon sa COA, 600,000 lang ang nagamit. Madam Chair, yan ay 0.4%. Madam Chair, walang 1% ng budget for that program pala yung nagamit ng OVP. Kanina, naglabas ng ikatlong video si Duterte kung saan sinagot niya ang umano'y mga atake sa kanya. Susunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Sa kabila ng audit report ng COA, nanindigan ang pangalawang Pangulo. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Pumalag naman ang mga kongresista sa mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Sabi nila, mandato nilang busisiin ang national budget. Hamon pa ni Congressman Judas Sidre, humarap si Duterte sa Kongreso sa halip na maglabas ng mga pahayag sa media. I honestly take offense that the Vice President has chosen to make all these accusations over media, over an obviously scripted television interview, di ba? Kasi, kung marami naman pala siyang sasabihin, bakit hindi niya sinabi nung nandito siya sa Kongreso? Sa issue naman ng budget ng OVP, may babala si Congressman Zaldico. Yung budget ng OVP. If that will be approved, this meeting, I think majority of the ayan po ang sentiment, no? Hindi mo pwede dahil nawala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much worth ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Para sa agenda, Hanati, BNC. At makakasama naman natin ngayon sa studio live si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Si Representative Adyong ang sponsor sa House ngayong taon para sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ang laki ng problema nyo, sir. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin, Representative Adyong. Magandang gabi po, Ms. Ma'am Corina. Thank you for having me. Pinasisimple po ng ibang usapan. Bakit daw 15 minutes lang ang pagpapasa ng budget para kay Pangulong BBM. Pero ngayon, dalawang araw ng hearing ng mahabang oras ang itinatagal sa deliberasyon para sa Office of the Vice President budget. Well, unang-una po, wala pong controversy ang budget po ng Office of the President. At pangalawa, umattend po yung ating Executive Secretary representing the President. Full force po ang opisina ng Malacanang. And yun nga po, wala po talagang usapin pagdating sa utilization, pagdating po sa pondo. Yung mga naging question lang po ng mga ibang kasamahan po natin doon ay mostly yung stand ng President sa West Philippine Sea, kung ano yung stand ng President pagdating sa pag-aresto kay Kibuloy, and many others which are not necessarily connected with the budget. No? These are all political concerns. No? So ang sinabi po ng that time presiding officer, Congressman Toby Tiangco, we can discuss about this in the plenary.
no? Kasi pagdating po sa pre-budget deliberation really is if there are concerns on the low utilization or concerns regarding COA report, then that's the time we discuss about the budget. But if there's no other concerns, there are no other controversies in terms of the usage of the funding, then we immediately approve. In fact, hindi lang ho ang Office of the President, there are also agencies na hindi ho sila dumaan sa ganong kasusing pagdideliberasyon. Bakit po sa palagay ninyo nagrereklamo ang Office of the Vice President na pinag-iinitan siya pagdating sa pag-iisa-isa sa pinaggamitan ng kanyang pondo? Ultimately, we're talking about public funds. It's not really a personal fund. It's a public fund born out from the intention or the priority of the Office of the Vice President. Remember, ang nagpe-prepare po ng pondo na yan ay ang opisina po ng ehekutibo, no? Ang Office of the Vice President. So normally, when you approve the budget and you simply ask the questions on how do you utilize in the previous years, kasi may mga programa po dyan na continuous na ginagawa, no? Or continuous yung appropriation niya. So naturally, you have to compare from the previous budget to the proposed budget for next year. So ang nangyayari po dyan, aside from it's a mandate of Congress to really dig deeper into the usage of the funding, especially if there are reports from COA, naturally, there's going to be questions from the members. Yun po ba ang pinanggagalingan dahil po may mga question galing sa COA? Kaya po ninyo sinisingsin? Meron po talagang observation, no? Audit observation na ginawa, which leads to the issuance of the disallowance, notice of disallowance. So ito pong pondo na ito ay according to the COA report ay talagang it was utilized outside of it's not non-compliant to the joint circular na binigay po ng COA, ng DILG, and many other agencies. It's a joint circular, no, on how to spend properly the confidential funds. And of course, magtatanong po talaga yung mga kasamahan natin sa Kongreso because karamihan po doon sa mga, like halimbawa, yung sa line items in the program po ng Office of the Vice President, it's a continuing allocation. So if it's a continuing allocation, naturally, there's going to be questions about that. Sa inyo pong isip, patas po ba ang pagtrato dito kay Vice President Sara Duterte? Because ang sinasabi po niya ay hindi patas ang pagtrato sa kanya, hambing sa iba tulad ng sa opisina ni President BBM and other agencies which you say you don't really nitpick on the way she's being nitpicked on now. So tingin po ninyo, hindi naman din ho lahat ng ahensya ay may reklamo or may nilabasan po ng COA report. Okay. Opo. Okay. Bakit po sa palagay ninyo hindi na lamang niya sagutin ang mga tanong? I cannot really speak for her. Ma'am, your guess is as good as mine. I simply cannot, fathom why, bakit ho ganun yung naging responses ng ating Vice President. Ang sa akin lang po is, sayang yung opportunity. It could have been an avenue for the Office of the Vice President to really explain, no, kung paano po yung mga ganong klaseng mga concerns, no. It's actually a perfect opportunity for them to clarify and to to resolve or address some misconceptions, no. So ganun po talaga, kung hindi po itong 2025 budget ang pinagtatalunan on the Office of the Vice President, not the budget, but actually yung nakaraan pang mga ginastos. Tama po yun. Ano po ang koneksyon? Kailangan sagutin mo muna ito bago ka namin releasean ng bagong budget? Ganito po yan. Pag budget cycle kasi, pag budget hearing, may mga line items po dyan na mini-maintain po, ini-introduce din po at nandoon po sa pinopropose na budget. So kung titingnan mo po yan, of course, ang unang tanong mo is yung effectivity nung pag-implement. So it goes down to the issue of utilization, no?
Kung halimbawa, mababa po yung utilization rate, ibig sabihin hindi nagastos ng maayos. Either kulang ka ng manpower, either wala kang absorptive capacity. So why would you ask for a budget to allocate funds for a specific program na hindi naman masyadong effectively nagagamit? So that's why you have a comparative analysis on how do you go about with approving the proposal, which happens to have, for example, have aligned items, there are programs that are present in the past budget that was Sang-ayon po approved. ba kayo na ibigay na lamang po o ilipat sa mga line agencies ang desisyon tungkol po sa pagbabawas ng budget, halimbawa sa DSWD, DOLE, TESDA at iba pa? Well, ang sa akin naman po, the Office of the Vice President, wala naman po talagang polisiya na sa ngayon na nagsasabing the Vice President can only do this much, no? In fact, I'm looking at the Office of the Vice President and not the current occupant, no? Ang sa wala naman po nagsasabing bawal mag-engage ang Office of the Vice President to social services. But then again, there are also social services that are ongoing na in-implement po ng mga other agencies, no? So Actually, ang recommendation, perhaps ang nakita ko po na based doon sa observation ng COA is there are redundancy, no? And there are also programs that are proposed in the 2025 budget for the Office of the President that are programs being implemented by other agencies. Sinasabi po ni Ginoong Marcoleta, ito ang kauna-unahang pagkakataon na parang hindi daw nabibigyan ng sapat na respeto o hindi sinusunod ang tradisyon pagdating po sa budget ng Office of the Vice President. But you were also saying na ngayon lang ito nangyari. Ano pong ibig ninyong sabihin ngayon lang ito nangyari? There are a lot of first times. Ito pong 19th Congress. Ako, first time ko na nga po ito eh. This is my first term and I was shocked nung nangyari po yun. Actually, pag yung sinasabi pong honored time tradition kasi, tama po yun, it's being practiced even before. Pero pag yung on-time honored tradition po, hindi na po nagko-question kung walang nag-o-object. In fact, if you review yung nangyari po sa Office of the President ngayon, I think 3 days ago, there was an objection, no, na hindi na napag-usapan, but it was outvoted. The objection was defeated. So we pursue with the termination of the budget. So that's the first time. It happened. It happened actually even before. But the court, yung ano po kasi, yung on-time honored tradition, it's born out of a courtesy. It's an inter-branch courtesy, inter-parliamentary courtesy. Now, courtesy is a privilege that is given to anybody. If it's a privilege, it's conditional. It's not given freely. It has to be earned. Now, it depends on the circumstance and it depends on the condition that are being set. In this case, apparently there are COA reports and there are issuance of disallowances, which I believe some of the members felt that it's worthy to be looked at. Ito ba ang kauna-unahang pagkakataon? Masasabi po natin first time that a Vice President refuses to answer I believe so. questions I believe like this. So. Parang feeling, sa palagay ko po, hindi po ito nangyari before. Na not even a single representative or one of our staff went to join the continuation of the pre-budget briefing. So, posible po ba na zero budget ang Office of the Vice President? That's impossible. I personally would not support that kind of proposal. Yeah. What will happen on plenary on Monday? Well, I'm hoping for the best. We will discuss about the budget. Actually, yung budget po for the plenary is the Department of Finance. And I guess the Office of the Vice President will be tackled not this coming Monday, but the Monday next. Okay, maraming salamat, Representative Zia Alondo Abion. Good luck on Monday. Thank you very much. Sige po. Planchado na ang schedule ng magkasunod na arraignment ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at mga kasabwat nito sa Quezon City at Pasig sa Biyernes. Ang detalye mula kay Francis Folve. Naghahanda na ang PNP para dalhin si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy sa korte. 10 ng 4 pa niyang kapwa akusado para sa arraignment sa kanyang kasong qualified trafficking in persons sa Biyernes.
Tansya ng mga otoridad, maaaring dumagsa ang mga supporters ni Kibuloy. Well, that is a possibility because I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest. But these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Naisaayos na rin ng PNP at mga korte ang schedule ng arraignment ni Kibuloy. In person sa Pasig RTC Branch 159 sa umaga, video conferencing naman sa QC-RTC Branch 106 sa hapon. Bagamat naayos ng schedule ni Kibuloy sa Biyernes, hihilingin pa rin ng PNP sa Pasig Court kung pwedeng sa video conference na lang humarap si Kibuloy. Pero sakaling hindi mapagbigyan, handa naman sila na dalhin si Kibuloy sa piskalya. Nauna nang nag-request ang kampo ni Kibuloy ng house arrest. Pero para sa DOJ, malabo ito. That's under the court's jurisdiction, discretion. But as far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo nagbigay ng house arrest ng mga taong ganito. Bago pa ang arraignment sa Biyernes, samot-saring kaso na rin ang inihain ng KOJC at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina DILG Secretary Abalos, PNP Chief General Marbil at PNP Regional Director General Nicolas Torre. Kabilang sa mga kaso ang malicious mischief sa ilalim ng revised penal code, violation of domicile, interruption of religious worship, offending the religious feelings at grave threats. Ayon sa DOJ, karapatan nila na magreklamo at diringgin ito base sa mga ilalabas nilang ebidensya. Handa rin naman ang PNP at DILG sa investigasyon sa 16 na araw nilang operasyon para maihain ang warrant kay Kibuloy. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC. Samantala, kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na naibigay na ang 1 milyong reward money sa informant na nagturo kay Pauline Canada, isa sa mga co-accused ni Pastor Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Para kay Justice Secretary Boying Remulla, banta sa seguridad ng bansa si dating Bamban, Tarlac, Mayor Alice Guo. Git ng Secretary, hindi dapat nabigyan ng passport ang dating alkalde, lalo na't hindi naman ito totoong Pilipino. Nais din ni Remulla na ilipat si Guo sa custody ng Bureau of Immigration, isang ahensyang binabantayan ng DOJ. Ang tingin ko, when everything clears up already, it will have to be with immigration. And immigration will just have to seek our permission to bring her to court every time. Kasi dapat yan, wag natin pabayaan na palabuin nila yung tubig. Malinaw na malinaw yan, may immigration case tayong hinahawakan dito. And that's very, very important. May primacy ang immigration case over all others when it comes to Alice Guo. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Guo matapos nitong hindi magbayad ng piyansa sa kasong graft na inisyu ng Tarlac Court. Hinihingi rin ng Senado ang custody ni Guo dahil nauna raw itong mag-issue ng arrest warrant laban sa dating mayor. Lumikas ang mahigit 80 pamilya sa Canlaon, Negros Oriental matapos ang tumitinding pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Pansamantalang tumitira sa schools at community centers malayo sa bulkan ang mga apektadong residente. Lagpas 300 lindol sa bulkan ang naitala ng PHIVOLCS simula pa noong Lunes. Kasalukuyang nasa alert level 2 ang bulkan na nagpapahiwatig ng pagtaas ng seismic activity. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda na ang 7,000 food packs para sa mga apektadong residente. At makakasama po natin ngayon si Ms. Maria Antonia Bornas, Chief Science Research Specialist sa PHIVOLCS, upang magbigay ng update sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Magandang gabi po, Ms. Bornas. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Ma'am, kamusta na po ang Bulkang Canlaon ngayon? Bali po, patuloy pa rin po ang ating pag-detect ng mga volcano-tectonic earthquakes sa bulkan.
kahapon po sa loob po ng 24 oras nakapagtala po tayo ng karagdagang 337 volcanic earthquakes, no? At kanina po mula po alas 12 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay may karagdagang 65 na mga volcano-tectonic earthquakes, no? Mahalaga po yung volcano-tectonic earthquakes. Sa pangkaraniwan po ay kaunti lamang yan, no? Not more than 5 VT earthquakes per day. Pero pag ito po ay dumarami, katulad po na nangyari dito sa Canlaon, nagkaroon po tayo ng swarms, no? Yung kabit-kabit ng mga VT earthquakes. Ito po ay nakakabahala dahil maari pong ito po ay dulot ng pagbasag ng bato o pitak ng bato sa ilalim ng bulkan. At nagsasaad po na gumagawa po ng pathway o ng daanan ng magma para po ito ay umakyat sa ibabaw po ng bulkan. Ano? In addition to that, dagdag po dito, nakapagsukat po ngayong araw ng napakataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide. Pumalo po sa 11,556 tons per day ang nasukat po kahapon. Kaya naman po marami po tayong mga pamayanan, mga communities sa paligid po ng bulkan na nakakalanghap po ng mga sulfuric fumes at nire-report po ito sa atin. Ano? Ito po ang pinakamataas na nasukat ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan mula po nang nag-umpisa ang instrumental monitoring ng volcanic gas sa Canlaon noong 2009. So matagal-tagal na rin po na ngayon lang nakita yung gantong kadaming labas nitong sulfur dioxide. Ma'am, siguro maganda pong malaman, dito sa sinasabi niyong naging earthquake na more than 300 the past 24 hours, ano po, pero yung 12 a.m. hanggang 12 p.m. ngayong noon ay pumalo sa 65. Ang ibig sabihin ho ba nito ay this time maaasahang bababa yung volcanic earthquakes? Hindi po sa ganun. Ano? Kailangan po ay banmanan po natin maya-maya. Dahil ang mga volcano-tectonic earthquake swarms, pwede po yung patigil-tigil. Ano? So meron po tayo nung September 9, nung gabi hanggang madaling araw, tumigil po ito ng sandali. Bandang alas 2. At nag-umpisa po ulit ito ng mga alas 5. No? So, and then tumigil po ulit ito nung hapon na. No? Kaya po meron po siyang mga periods o mga panahon na parang tumitigil po. No? Kung aalalahanin po natin ang pagputok po ng Taal Volcano noong 2020, meron pong mga buwan na tumahimik ang bulkan. No? Wala po siya masyadong earthquake activity bago na po ito pumutok ng tuluyan. Opo. So, yung maganda din siguro po malaman sa inyo, ano ho ba yung behavior nitong si Canlaon? Yun nga po, no? Ngayon, ang Canlaon po, mula pa po nang tayo ay nalikha bilang ahensya, ay hindi pa po ito pumuputok na naglalabas po ng totoong magma, yung bagong magma. No? Yung tinatawag po nating magmatic eruption. Hindi po katulad ng Mayon Volcano na maya-maya po, no? In a few years pumuputok na magmatic eruption. Yung mga pagputok po ng bulkan, ito po ay tinatawag na mga phreatic eruptions lamang. No? Ano po ba yung phreatic eruption? Ito po ay sanhi lamang ng pressurization at pag-ipon ng steam sa loob po ng bulkan at ang pag-release po ng pressure na ito explosively. At ang nangyayari po, ang nadadala po na ash ng phreatic eruption ay mga luma na pong galing po sa mga lumang bato na nabasag ng pagputok. No? Iba po yung magmatic eruption, meron na po talagang magma supply sa ilalim na bago at ito po ay maaring iputok ng tahimik katulad po ng nangyayari sa Mayon minsan last year na lava flows. At pwede rin po itong iputok ng malakasan, yung explosive eruption, katulad po na nangyari sa Taal. No? Ang Canlaon po, wala po tayong record ng magmatic eruption except yung napakaliit na 1902 eruption na meron lang pong isang lava flow na dumaloy at napaka-sketchy o hindi po masyadong detalyado yung mga accounts ng
eruption na ito. Kaya po tayo po ay nakasandal doon sa alam po natin sa geology ng vulkan na dominantly po ay composed of lava flows. At meron pong periods lang na nagkaroon po ito ng explosive eruption. Okay, maraming salamat po sa inyo, Maria Antonia Bornas, Chief Science Research Specialist sa PHIVOLCS. Sa US, naging maanghang ang unang presidential debate ni US Vice President Kamala Harris at former President Donald Trump. Mula sa ekonomiya, gera at pati mga hayop na pagdebatehan ng dalawa. Binuklat ni Harris sa debate ang criminal convictions laban kay Trump, pati na rin ang umano'y kapalpakan nitong tugunan ang pandemya. Si Trump naman, inatake ang tambalang Biden at Harris dahil hindi raw naibaba ng dalawa ang inflation rate sa Amerika. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Ginulat din ni Trump ang sambayanan dahil sa kanyang pagbira ng ilang fake news sa debate. Habang naka-live broadcast, sinabi ni Trump na ang mga Haitian immigrants daw na nakatira sa Ohio ay nagnanakaw at kumakain ng domestic pets, gaya ng mga alagang aso't pusa. Wala namang nagawa ang kanyang karibal kung hindi tumawa na lamang. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. You've heard. You talk about extreme. When we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. Muling maghaharap ang dalawang kandidato sa November 5 para sa main game, ang US presidential elections. Tanong ng mga Amerikano sa pagtatapos ng debate, ano nga kaya ang kinabukasan ng US sa ilalim ng liderato ng dalawa? Susunod, exclusive, dating Palawan Governor Joel Reyes na halos 6 na taong nagtago sa batas, sumuko na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Agenda. Sumuko sa NBI si dating Palawan Governor Joel T. Reyes, 2018 pang fugitive. Si Reyes, kaugnay sa pagpatay sa environmental journalist na si Jerry Ortega noong 2011. Ayon sa source ng BNC, sumuko sa NBI si Reyes sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ayon pa sa source, may sakit na si Reyes at nakakonfine sa isang ospital dito sa NCR. Ginawa umano ng NBI agents ang booking process kay Reyes doon mismo sa ospital. Noong 2018, na-dismiss ng Court of Appeals ang murder charges kay Reyes pero ni-reverse din ang desisyon noong 2019 at nag-issue ng bagong warrant of arrest. Bukod sa Ortega murder case, na-convict din si Reyes ng Sandigan Bayan noong 2017 para naman sa maanumalyang pag-renew sa permit ng isang small-scale mining company. Sasabak agad sa drug war investigation ng Kamara ang nagbabalik bansa at dating mayor ng Iloilo na si Jed Mabilog. Kabilang si Mabilog sa narco list ng Duterte administration. Nagbabalik si Francis Folve live mula sa Department of Justice sa Maynila.
Corina, kinumpirma nga ng House of Representatives at Department of Justice na dadalo sa Quadcom hearing si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog bukas. Ayon sa Justice Department, napapanahon ang pagbabalik sa bansa ni Mabilog, lalo't panahon na o ngayong pagbalik na ay pwede siyang sumabak muli sa politika dahil napapanahon na at malapit na ang eleksyon. Pero bukod dito, mas nais malaman ng politiko Corina, nais malaman ng publiko ang panig ng dating alkalde. 2017 kasi nang umalis si Mabilog at ang kanyang pamilya sa bansa nang humingi ng asylum sa Amerika dahil iniuugnay ng Duterte administration sa droga. Nangangamba si Mabilog para sa kanyang buhay noon matapos akusahan mismo ni dating Pangulong Duterte na di umano'y protektor siya ng droga kahit pa nga ilang ulit na itong itinanggi. 2017 din, Corina, nang sibakin ng Ombudsman si Mabilog dahil sa dishonesty at grave misconduct sa mga transaksyon sa kanilang bayan noong 2013. It's very timely for him to come back and relaunch his political career. So practically that's how I look at it. And of course, lumabag na siguro yung hangin sa paligid niya. He will have to clear himself from the charges brought up against him in the Sandigan Bayan. He posted bail, I was told yesterday. He may need some, he may have some fears for his life, and we are willing to grant protection of sorts, unless, of course, he can be given witness protection later on. Siyempre, Corina, gusto malaman sa Quadcom hearing bukas ang paliwanag ni Mabilog kung bakit sa palagay na ay nasama sa drugs watch list noong panahon ni Pangulong Duterte. Corina? So Kiko, masasabing mahalaga ang magiging testimonya ni Mabilog bukas dito sa tinatawag na Quadcom, ano? Tama, Corina, kaya dahil nga 2017 pa nang umalis siya dito at hindi na natin narinig ang panig ni Mabilog, kaya naman importante na pakinggan natin ang kanyang mga paliwanag at sasabihin bukas sa pagdinig sa Kamara. Ang kanyang timing ng pagbabalik ay malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. May bala kaya siya na bumalik sa politika? Wala tayong nakuhang kumpirmasyon mula kay Mabilog, Corina, pero sabi ni Secretary Remulla kanina, kung sakali man ay nasasabak nga muli sa politika itong si Mabilog, ay maganda yung timing niya dahil election season na nga dito sa bansa. Pero ang payo ng kalihim, kung sakali man nga na papasok sang muli sa politika, kailangan daw ay linisin muna ni Mabilog ang kanyang pangalan. Corina? Maraming salamat, Francis Folven. Nag-uulat ng live mula sa DOJ. Nagpapatawag ng mas malalim na investigasyon si dating Senator Ping Lacson kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni Lacson, dapat paghusayan ng gobyerno ang intelligence gathering nito, lalo't hindi umano ordinaryong pogo operator si Guo. Ito'y matapos ibunyag ni Lacson na handa umanong magbayad si Guo ng 1 bilyong piso para mawala ang kontrobersyang kinasasangkutan niya. Giit ng dating senador, dapat lang na mapigilan ang anumang balak ng dating alkalde dahil kung nagawa nitong maging mayor, hindi malabong makakuha pa ito ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Pinasalamatan pa rin ni dating Bureau of Immigration's Chief Norman Tansingco si Pangulong Marcos kahit siya'y sinibak nito sa pwesto. Ayon kay Tansingco, ang 2 taon niya sa ahensya ay puno ng pinagsamang hamon at pagpupursigi. Pinasalamatan niya rin ang opisina ni Justice Secretary Boying Remulla na siya ring nagrekomendang sibakin si Tansingco. Tinanggal si Tansingco bilang hepe ng BI kaugnay ng pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo sa bansa. Pansamantala namang papalit sa kanya si Deputy Commissioner Attorney Joel Anthony Viado bilang officer in charge. Inulan ng batikos ang isang umano'y pet-friendly restaurant sa Tagaytay matapos nitong ipagbawal ang pagpasok ng isang fur parent na may alagang aspin. Pumutok ang issue ng ibinahagi ni Lara Antonio, isang dog owner, ang kanyang pagkadismaya sa social media sa naging trato ng Balay Dako Restaurant sa kanyang alaga. Ang aspin na si Yoda kasi hindi pinayagan sa loob kahit na may diaper naman ito at pasok daw sa size criteria
ng restaurant. Depensa naman ng Balay Dako, isinaalang-alang lang nila ang kaligtasan ng kanilang mga customers. Kinundina naman ng Animal Welfare Group na PAWS ang nangyari. Sabi ng grupo, dapat walang diskriminasyon sa mga hayop kahit ano pa ang breed nito. Makakasama natin via Zoom si Ms. Rina Ortiz, ang co-founder ng Biyaya Animal Care. Magandang gabi sa iyo, Rina. Okay. Magandang gabi, Corina. Alright. Rina, iba-iba ang level ng galit, no, ng mga animal care groups sa issue ng nangyari sa Balay Dako. Anong posisyon mo rito sa nangyaring yan? Medyo bago pa rin yung pagtatanggap ng mga pet sa mga restaurant, no? That is a new thing, relatively new, no? So ang kailangan gawin is kailangan i-train yung mga staff tungkol sa animal welfare, sa fairness, na ang Aspin po ay our national dog, so to speak, without us really having a national dog. So kailangan namin igalang to. So many times it behooves yung owner ng restaurant, kung magsasabi po sila na pet friendly, kailangan din nila i-train yung mga staff. Now ang position ko po dito, hindi namin alam kung trained ba ang staff na para malaman nila kung Aspin, Labrador, Poodle, lahat dapat nakatanggap. But we cannot also judge right away. Kailangan namin malaman bakit ito nangyari para hindi mangyari ulit. Okay. Meron bang peg, Rina, sa ibang bansa na pwede nating gayahin para sa mga alagang hayop na papasok sa mga public spaces? Kasi marami na rin akong alam na mga restaurant, mga mall, wherein dogs are allowed. Kailangan lang nila maglagay ng lampin o isasakay mo sila sa isang stroller, etc. But is there a peg na pwedeng gayahin? Well, normally pag Aspin, not necessarily rescue siya, pero there is rescue is my favorite breed. For example, so ibig sabihin hindi exactly may breed ang rescue, pero rescue yon. Kung pupunta po tayo ng Pransya, mas gusto nila yung aso kaysa sa baby papasukin sa restaurant. Kasi ngayon yung trend is hindi na nagkakaroon ng anak, nagkakaroon ng pet anak. Anak na 4 na paa. So I think this is a broadening of hindi lang animal welfare pero compassion on the broad scale. Malasakit po, hindi lang para sa tao pero sa hayop. Do you think, as a last question, do you think kailangan ng lehislasyon, ng batas, ordinansa para hindi na nangyayari ito paulit-ulit? Ang stance ko po is kailangan namin irespeto yung tao kasi hindi naman lahat ng tao ay may gusto sa aso or sa pusa. Pero kailangan din namin irespeto sa kabila yung mga tao na, for example, may mga aso at pusa na it's their companion. It is their comfort dog. Nakalagay dyan, di ba? Service dog. Kailangan namin also, irespeto yung side niyan. Kailangan balanse po. Pero ngayon, bago lang po talaga yung pinapayagan yung mga aso. Over the last couple of years lang na pwedeng idalhin ang mga aso. Okay lang sa mga mall, sa mga restaurant. At kailangan din sabihin na porket Aspin, hindi dapat i-maltrato or i-disrespect yung Aspin kasi hindi siya may breed. I see. Okay. Sa Turkey, may nangyayari ngayong protesta. Are you aware? Dahil ang pinoprotesta naman nila ay ang tungkol sa banta ng kanilang gobyerno na i-euthanize o patutulugin na ang lahat ng mga aso o pusa na mahahanap sa kalye. This is a worldwide protest. Kasama ba ang Biyaya dito?
Yes, very much so. Kasi yung aming advokasya is Stray-Free, Rabies-Free Philippines 2035. Pero bakit nagkaroon ng ganun? Kasi sa daming irresponsibleng pet parent na hindi inaalagaan yung mga aso at iniiwanan or minsan ay inaabandon. Now, we are part of this because Turkey is known all over the world that they even have a special treatment na tinatag yung mga aso, tinatag yung mga pusa at binabalikan and they are allowed to roam free. So tourist-wise, super kilala yung Turkey because of this cause. So now, parang they became the beacon of light for strays or for unwanted pets. Tapos all of a sudden now, ibabaliktad nila. Kailangan namin malaman bakit binabaliktad. Bakit bigla na lang umiba ang isip nila. This is what we need to understand. But kung yung Turkey ay wala namang kapon kasama sa kanilang allowing to be free, talagang dadami po yung mga strays sa kanila. So paano na rin? Kasi again, we need to respect. There are animals that don't want strays and there are people who don't want strays and there are people who are okay lang. Okay, so susundan na lamang siguro natin kung ano ang mangyayari dito sa bansang Turkey. Sana meron bang pag-asa na hindi matuloy yan? Ano ba ang pagkakaalam mo? Ang pagkakaalam ko meron po kasi worldwide po to. And Turkey was really our poster child, kumbaga, for allowing strays. So many people would go just to Turkey to show na parang, uy, tinan mo tong bansa to, pinapayagan nila. Kami din. Ginawa sila ng example for their own countries. Tapos biglang ganito ang nangyari. So, nakakagulat po at nakakalungkot. Sana po hindi mangyayari, hindi matutuloy. Maraming salamat, Rina Ortiz ng Biyaya Animal Care. Thank you, Rina. Susunod sa mga frequent air travelers naman, may bagong terminal assignment sa NAIA. Ang detalye sa pagbabalik ng Agenda. Kanina nga ay idinaos ang unang presidential debate ni na Republican candidate Donald Trump at Democratic candidate Vice President Kamala Harris. Ano ba ang naging reaksyon ng mga Americans? Makakasama natin live mula Bay Area sa California ang journalist na si Ginger Conejero Sab. Ginger, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Pinky. Ay, magandang umaga sa iyo dyan. Ano ba ang naging reaksyon ng mga Filipino-Americans dyan sa Bay Area sa Trump-Harris debate? In general, Pinky, ang masasabi ko, I think Americans, including members of the Filipino-American community, talagang looking forward dito sa debate na to. Kasi you can see, this is the first time, yung handshake na yan, that's the first handshake that has happened between Kamala Harris and Donald Trump. Dahil ito yung coincidentally, the first time talagang in-person nagkakilala sila, kaya naririnig mo pa yung introduction na yon. This was something that Americans were really looking forward to because this is the first time that Kamala Harris, the Vice President, would be able to paint a picture. Mapapakita niya sa mga tao kung sino siya, kung kaya niya maging presidential sa debate, kung kaya niya masagot yung mga tanong tungkol sa kanyang shifts and changes in policy, yung kanyang mga decisions. This was so important, as you are well aware, for both candidates. And leading up to the debate, I was able to speak with many Americans, not just Filipino Americans, but people kung ano ba talaga yung mga issues na importante sa dito sa Amerika. And so that really included the economy, that included immigration, that included even the war in the Middle East and how that has really
impacted people. Meron akong nakausap na family member of a hostage that was kept in the Middle East. Talagang sabi niya, manunood siya dito sa debate na to because gusto niya makita kung anong sasabihin ng magiging susunod na presidente. Ano kaya ang lumabas, Ginger? Sino ang nanaig? You know, syempre, kanya-kanyang opinion yan. Both candidates have claimed some sort of, victory after this debate. But even after watching the debate and hearing the analysis on it, it seems as if there were people that were left impressed by yung performance ni Vice President Kamala Harris. Also, just, ano pa to ngayon, no? Ping Sis is about 3 o'clock in the morning, close to 4 o'clock in the morning here. So it's going to be the topic of conversation at the workplace today. Ito yung magiging parang coffee room conversation ng lahat. But so far, there have been really kind of positive reactions from sa performance ng Vice President and expectedly, the former President Trump, also claiming, that he did well as well. But we have to wait and see kung ano yung magiging mga polls afterwards, kung ano yung magiging national polls. But even then, the national polls have been so close. It's all within the margin of error. At saka syempre magbabago pa rin yan depende on election day kasi hindi naman talaga national vote ang nangyayari dito. Siguro habang gugulong ang araw dyan sa San Francisco, kung nasaan ka, no? Dahil nga 4. It's 4 in the morning there. Mas makakakuha ka pa ng mga comments at reactions, especially sa Filipino-Americans dyan. Maraming salamat sa iyo, Ginger Conejero Sam. Thank you, Pink. Sa mga madalas ang air travel, may bagong terminal assignments na ang NAIA. Pero kahit suportado ito ng mga airlines, marami pa rin mga pagpaplanong kailangan bago ito tuluyang maipatupad. Nakausap ni Agatha Gregorio ang isa sa mga airlines sa bansa. Agatha, paano isinalarawan ng airline sa mga pagbabagong ito sa mga terminal assignments? Pinky, tinawag ng AirAsia na isang tedious process ang pagbabago nga ng terminal assignments sa NAIA. Maaalalang inanunsyo ng New NAIA Infrastructure Corporation na pinangungunahan ng San Miguel Corporation na marireassign ang Terminal 1 para sa Philippine Airlines flights na lamang, ang Terminal 2 para sa domestic flights ng PAL at Cebu Pacific, Terminal 3 para sa international carriers at Terminal 4 para sa AirAsia. Sabi ng presidente ng SMC, ito'y para lumuwag na ang mga terminal. Sa panayam natin sa AirAsia, anila sinusuportahan nila ang paggawa ng world-class na airport pero kakailanganin daw muna ng maraming pagpaplano. Kailangan po ng time and motion studies, kakailanganin din po talaga ng pagsiset ng time for implementation. Kasi syempre hindi lang po airlines ang involved dito. Most importantly, mga pasahero po. And we don't want to cause confusion habang papalapit po ang pag-celebrate natin ng Pasko. Dagdag ng airline sa ngayon ay dapat sundan muna ng mga pasahero ang terminal na nakalagay sa kanilang itineraries. Handa na rin daw silang makausap ang NNIC sa isang consultative meeting tungkol sa timeline at rason para sa reassignment. May mga report din na suportado ng ilan pang airlines gaya ng Cebu Pacific ang plano. Ngunit gaya ng AirAsia, anila napaka-importante ng comprehensive planning lalo na't isang taong pag-uusap ang kinailangan para ilipat ang terminal ng flights nito sa Singapore. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio. Nag-uulat ang live mula sa NAIA. Gusto nyo bang bumisita sa home of the Eiffel Tower? Worry no more dahil simula December 8, meron na muling direct flights mula Manila to Paris via Air France. 2 dekada ring walang direktang biyahe ang Air France pa Pilipinas. Bago ang anunsyo, Monday, Wednesday at Saturday naman ang schedule ng Paris-Manila flights kada linggo. Susunod, pop superstar Taylor Swift inendorso na si US President Kamala Harris. Magbabalik pa ang agenda.
Bad news para sa mga consumer, may dagdag singil na naman ang Meralco ngayong buwan. Kaya naman payo nito sa mga customer maging madiskarte sa pagtitipid ng kuryente. Narito ang ulat ni Sujin Kim. Kabilang ang mga negosyante sa mga umaaray sa anunsyo ng dagdag singil sa kuryente. Dito sa laundry shop na ito sa Quezon City, maghapong nakaon ang mga washing machine at dryer. Kaya naman apektado ang kanilang kita kapag may dagdag sa gastusin, gaano man daw kaliit. Babawi tayo pag maraming customer. Wala naman tayong magagawa. Pag nagkaon yan, syempre gagana yung kuryente. Hindi naman na binubunot siya, nakamintin na talagang nakaon. Ang restaurant owner na ito, iniinda rin ang anunsyo ng Meralco lalo't kaliwat kanan ang bayarin. It will be another burden to us. Like we are really suffering. The rentals are already very high. And if you are also compare the commodities and electricity price, if it's increasing again, I'm sure not only me, a lot of people are suffering. Ang susi raw, mag-adjust. And to be honest, now even I'm thinking like if the weather is okay, not to turn on the aircon even for the customer, maybe we can talk to them if it's okay. Ito na ang pangatlong sunod na buwan na may dagdag singil sa kuryente. Sabi ng Meralco, 15 sentimo ang aumento sa kada kilowatt hour o katumbas ng halos 31 pesos sa kada 200 kilowatt hour na konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang rate increase ay dahil naman sa dagdag singil sa transmission charges. Ito yung parang standby charge. Kumbaga parang, siguro kung ahalin tulad natin to, ito yung spare tire. Kailangan mong makapag-prepare in case may mangyari o may magkaroon ng problema. Kung wala kang reserve o ancillary services, wala kang reserba. These are necessary. Mahigit 50% ng transmission rate ngayong buwan ay galing sa ancillary service charges. Ang pangunahing sanhi po nito ng pagtaas sa transmission charge ngayong buwan ay yung mas mataas na ancillary service charges. Kasunod ng pagbabalik operasyon ng reserve market noong August 5. Kung hindi ho dahilan sa pagtaas ng transmission charge, reduction po sana tayo ngayong buwan. Muling pinayuhan ng Meralco ang mga consumer na maging madiskarte para makatipid sa kuryente. Inaasahan pa rin naman daw ang pag-stabilize ng mga presyo nito sa mga susunod na buwan. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC. Pagalingan ng tech giants na Apple at Huawei na parehong nag-release ng mga bagong smartphones. Na unang inilabas ng Apple ang iPhone 16, ang una nitong smartphone built for generative AI. Meron din itong mga bagong kulay kagaya ng ultramarine, teal at bright pink. Ang presyo mula sa $999 o around 55,000 pesos. Hindi naman nagpahuli ang Huawei, ibinida nito ang kauna-unahang tri-fold smartphone ilang oras pagkatapos ng release ng iPhone 16. Umabot na sa 3 milyon ang pre-order sa Mate XT. Pero mas mahal ito kumpara sa bagong iPhone at ang pinakamura ay nasa $2,800 o 156,000 pesos. Naging family affair ang premiere ng pelikulang The Piano Lesson sa Toronto. Ito'y dinaluhan ni Hollywood actor Denzel Washington para magbigay suporta sa kanyang mga anak at asawa na may kani-kanyang parte sa pagbuo ng nasabing pelikula. Ito ang feature directorial debut ng kanyang anak na si Malcolm, habang bumida naman dito ang isa pa niyang anak, ang aktor na si John David. Maging ang kanyang asawa at anak na babae may cameo role sa pelikula. Mismong si Denzel ay nagsilbing producer ng The Piano Lesson. Isang fancy wedding ang magaganap sa South Korea sa susunod na buwan. Ikakasal na sina Alex Tew at Grace Lee sa October 25 sa Sarang Church sa Seoul. Naipadala na ang invitations para sa mga guests sa kanilang destination wedding. At excited na ang dalawa na umpisahan ang bagong chapter ng kanilang buhay.
Isang paalala mula kay bilyonaryo Enrique Razon para sa De La Salle Green Archers. Ayon kay Coach Topex Robinson, bago nagbukas ang UAAP Season 87, sinabihan sila ni Razon na huwag makampante bilang defending champions ng men's basketball. Sabi pa ng ICTSI founder, hindi sila magdi-dinner ulit kung hindi magiging back-to-back champions ang LaSalle. We got a wake-up call from one of our benefactors, Mr. Ricky Razon. Yes. The few days after the finals, we got invited for that dinner. Yes. It was a wake-up call for everybody. What he said was, "You're not champions anymore." What I love about what he says is it's about we are now the Lions. We are now which just hunts, kills, and eats. That's the story or the path that you have to take. Nakatanggap ng glowing endorsement si US Vice President Kamala Harris mula sa global pop superstar na si Taylor Swift. Pagkatapos ng debate sa pagitan ni Harris at Donald Trump, nag-post si Taylor sa Instagram at sinabing si Kamala ang iboboto niya sa darating na US elections. Tinawag niya si Harris na steady-handed at gifted leader. May pasaring din si Taylor sa Trump campaign dahil sa paggamit nito ng AI-generated na mga litrato ng pop star na nagmukhang ine-endorso niya si Trump. Ang payo niya, maging maingat lalo na't laganap ang misinformation tuwing election season. Ayan, si Taylor Swift kilala ko. Ako din, Swiftie. Yes. Hindi, pero kanina maganda yung interview mo, no? Alam mo naman, dog lovers tayo. Akala ko tungkol kay Sara Duterte kasi ang gulo nun. Yes, we're both dog lovers. Yes. And ano sa tingin mo, dapat yata, is that supposed to be law? Tingin mo, dapat batas para matuto na ang lahat ng establishmento kung ano ang gagawin pag may dalang pet ang isang customer. Pero may point kasi si Rina, sabi niya, not everyone naman loves dogs also. Ang akin lang sana, kapag sinabing pet-friendly, alam mo na yung kanilang rules. Correct. Wala na yung sino o anong breed, walang ganon. Small, anong size? Small and medium size. At yung sabi ko sa'yo kanina, yung medium size kasi pwedeng iba yung medium size sa'yo, iba ang medium size sa akin. Dapat kilos, siguro yung bigat. Correct. Tsaka may mga dog na sobrang lalaki. Oo. But why should there be discrimination, I wonder? But anyway, yun na nga, yung policy at saka yung training nga sa mga tao. Tama. Nakung swerte nyo, hindi kami ni Pinky ang nagpunta dyan. Kasama ang aming mga dog. Marami yun. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.